Sandro Marcos versus Baste Duterte. Paano tinalo ni Sandro Marcos si Baste Duterte? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, babobogbog kita, hindi kita hinamon, ha? You're just as stupid as the journalist that asked you. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sa likod ng mga ngiti at suntok, ang di na ibulalas na kwento ng pamumuno. Sa panahong puno ng ingay, minsan ang pinakatahimik ang tunay na bumabasag sa katahimikan. Sa isang panayam na tila pangkaraniwan, lumutang ang katauhan ng isang batang lider. Tahimik, may naun, puno ng pagpipigil. Sa bawat tanong, may sagot na may disiplina. Walang murang lumipad, walang pangkutsa, walang insulto. Tila isinasanay ang sarili sa bigat ng tungkulin. Hindi siya lumihi sa pagiging lider, kahit pa mas madali sanang sumakay sa sigaw ng masa. Samantalang sa kabilang eksena, umalingaw-ngaw ang isang salitang unggoy. Hindi ito eksena sa kalsada o komentaryo ng isang walang alam, kundi mula sa isang halal na opisyal. Ang tinamaan, isang general ng PNP. Tila mas matindi pa ang tama sa dignidad kaysa sa katawan. Pakinggan natin ang comparison kay Sandro Marcos at kay Baste Duterte sa kanilang pinaka-latest na mga salita. Unahin natin si Sandro Marcos. Just to challenge you, isn't the majority leaders, one of his actual duties is to actually rally numbers? You're correct. Okay, but in this situation, in which given who I am and my position, again, if the president gets dragged or his name gets dragged into issues such as this, then I will have no choice but to recuse myself. Because again, if the stance of Malacanang is that they are hands-off, then I will have to be hands-off as well. Alright. Makikita natin ang paggalang ni Sandro Marcos sa nag-i-interview sa kanya. At makikita natin na punong-puno ito ng respeto, pagpapakumbaba at pagpipigil. Habang sa kabilang banda, pakinggan naman natin si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga salita. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. So, yung pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So, lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa puder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Sa isang banda kay Sandro Marcos, tahimik ngunit matatag. Umiwas sa tukso ng pumulitika, tinimbang ang salita bago ito ipalabas. Ngunit sa isang banda, hindi mahinaon, tila sumisigaw, hindi lang damdamin, kundi dangal ng marami. Hindi ito tungkol sa pagiging anak ng Pangulo. Hindi rin ito tungkol sa politika ng Mindanao o Luzon. Ito ay tungkol sa pagkatao, sa paggalang, sa pagiging huwarang pinuno, sa panahong inuuhaw ang taong bayan sa lider na may bait, hindi lang tapang. Sa isang suntukan, pwedeng manalo ka sa scorecard, pero sa laban ng pag-uugali, ang tunay na panalo ay yung kayang humawak ng lakas ng may kababaang loob. Ang tanong ngayon, sa mata ng taong bayan, sino ang tunay na lider? Sa ating pagninilay sa mga pangyayari, sa pagitan ng isang mahinahong lider at ng isang nagsalita ng masakit, naisip mo ba kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos tungkol sa pamumuno at paggamit ng ating salita? Hindi bago sa Biblia ang usapin ng kapangyarihan at pananagutan. Kaya ngayon, Tumakot tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos upang alamin kung paano dapat kumilos ang isang tunay na pinuno
sa mata ng langit. Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word. Sa kasagsagan ng init ng emosyon, ang pamumulitika, madalas inaakala ng ilan na ang pagiging agresibo ay tanda ng tapang. Ngunit sa salita ng ating Panginoong Diyos, itinuturo na ang tunay na lakas ay makikita sa mahinahong pananalita. Ang mahinahong sagot na walang pagmumura, walang pag-iinsulto, walang panliliit ay mas makapangyarihan kaysa sa malalakas na sigaw. Bakit? Dahil ito'y bunga ng pagsunod sa banal na espiritu at hindi ng bugso ng damdamin. Sa kabilang dako, ang mga mapanirang salita ay parang apoy, pumupukaw ng galit, lumilikha ng pagkakawatak-watak at pumipinsala hindi lang sa taong tinutukoy kundi sa buong komunidad. Kaya kung tayo ay nilalagay ng ating Panginoong Diyos sa posisyon ng impluensya, tahanan, simbahan o pamahalaan, ang ating dila ay hindi dapat maging sandata ng galit, kundi kasangkapan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Madalas nating marinig ang sigawan sa mundo, mula sa kalsada hanggang sa politika, pero sa katahimikan ng puso, maririnig natin ang tinig ng ating Panginoong Diyos. Mapapalad ang mga maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mateo 5 verse 5. Ang tunay na lakas, kaibigan, ay hindi palagi malakas ang boses. Minsan, ito ay nakatago sa katahimikan ng marunong at may takot sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan niyo po kaming piliin ang mahinahong tugon sa gitna ng tensyon. Gamitin niyo po ang aming mga dila upang maghatid ng kapayapaan, hindi ng galit. Naway makita sa amin ang pamumuno na may karunungan, kababaang loob at tunay na paggalang. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin at patnubayan niyo po ang bawat isa. Si Mayor Baste, si Congressman Sandro, ang lahat ng mga pinuno po namin at lahat ng kapwa Pilipino. Gayon din ang lahat ng tao sa buong mundo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.